Ganito yung sabihin ko sa inyo. Makinig kayo. Binabati ko po kayo at inanyayahan na makinig dito lang sa himpilang DXTC 95.9 Radyo Natin FM, Cotabato City. Maraming salamat po. Sabihin ko sa inyo, di magaga. DXTC 95.9, Radyo Natin FM, Cotabato City of Manila Broadcasting Company. MBC Media Group is the proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Isayos po ang ating orasan, 7 minuto makalipas ang alas 11 ng magandang umaga. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magandang umaga Pilipinas. Magandang umaga Bangsamoro. At ngayon, narito po ang balita sa oras na ito. At ang balitang ito ay hatid sa atin ng Cotabato Institute of Technology Foundation Incorporated or KITP. Naglabas ng opisyal na pahayag ang Bangsamoro Transition Authority o BTA Parliament kaugnay ng petisyong inihain sa Korte Suprema na kumukwestiyon sa legalidad ng pagkakatalaga kay Chief Minister Abdul Rauf makakuha ilang punong ministeryo at sa ilang miyembro ng parlamento. Ayon kay BTA Parliament Speaker Muhammad S. Yaqub, ang pagtatalaga kay punong ministro makakuha ni Pangulong Ferdinand Marcos ay naayon sa Republic Act No. 11054 o ang Bangsamoro Organic Law pati na rin sa 1987 Constitution at iba pang umiiral na batas. Iginiit ng BTA na ang petisyon ay walang matibay na legal na basihan at nagmula sa maling interpretasyon ng mga batas na sumasaklaw sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao or BARMM.
Dagdag pa nila na ang proseso ng pagbuo ng parlamento at ang kapangyarihan sa paghirang ng Chief Minister ay malinaw na nakasaad sa batas. Nananawagan naman ang BTA sa publiko at mga stakeholder na maging mapanuri at responsable sa kanilang mga pahayag habang ang Korte Suprema ay naglilitis pa ng kaso. Samantala, tiniyak din ng parlamento na sila ay patuloy na tututok sa pagpapanatili ng kapayapaan, katatagan at pag-unlad sa rehiyon ng Bangsamoro. Ang Bangsamoro Transition Authority ay kasalukuyang namamahala sa BARM habang nagtatransition ito tungo sa isang ganap na autonomous region. Ang mga miyembro nito ay tinalaga at ay naasahang gagampanan ang kanilang mga tungkulin hanggang sa magkaroon ng regular na halalan sa BARMM. Sumaino ang balita sa oras na ito at ang balitang ito ay tid sa atin ng Cotabato Institute of Technology Foundation Incorporated or KITWI. At po sa radyo natin oras ni sa Mental Kusain at tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo Filipino, sama-sama tayo Bangsamoro. Bendalan suka kalimo kapan magayun dumadaku la ilaha illallah Muhammad Rasulullah namba itadu mantanu makalilitat kanu madaku ginawa ka umarasa ka na rasayakum sabab sa ilimu wa kamarasayan na initanda sa pala sabab ula mapiya ini pandu ulama penggulan-gulan tanong sa dunggap ini saya ginawa ka kami sa mamiki ginawa ka kami sa mamiki A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Glory be to you. We have no knowledge except what you have taught us. Verily, it is you, the all-knower, the all-wise. Surah Al-Baqarah, verse 32 of the Holy Quran.
Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Good morning. Good morning, good morning, good morning, good morning. Magandang umaga Pilipinas. Magandang umaga Bangsamoro. Tanan, uditanun, mamaga Ngayon po ay araw ng Sabado. Nagitsang sinadag Ika-14 sa buwan ng Pebrero or February 14, 2026 at ika-26 naman po sa buwan ng Shaban, year 1447 para naman po sa Hijri Islamic calendar. Sa panguna po ng aming station manager, ng aming pong program director, ng aming pong marketing head, at sa ngalan po ng aming mga kasamahan sa impilang ito ng DXTC 95.9, radyo natin FM Cotabato City. Welcome aboard sa programang Tuladan na Bayanan. Kanarasay Ngayong araw po ng Sabado. Huwag kang marasayan na init ang nasa pala Ako po ang inyong makakasama mula Lagula. alas 11 po ng umaga hanggang impuntong tanghali po. Ibig sabihin, Panggulat ngayong alas 12 po ng tanghali. Sa Programang Tuladan na Bayanan every Saturday. Dito lang po sa impila ng DXTC 95.9 sa radyo natin FM Cotabato City. suki Po again ang inyong mga kasama, radyo natin Oronisa Umindal to sa inang inyong pong kaka sa Kawang-Kawangan, ang inyong pong kaka Nuro. mamigil Tinawag ka Gabi na yasa mamigil Ayan, kumusta po ang ating mga magsugid na taga-subaybay, ang ating mga listeners, ang ating mga viewers, yung ating mga viewers dyan na nakaantabay na dyan ng ating FB page, ang FB page ng radyo natin FM na DXC 95.9 Cotabato City. Pula Po, sa mga gusto mo tumingin or manood, ano ho, Kapag ating programa, lukang ay pwede din pong i-search ang radyo natin FM DXTC 95.9 Cotabato City. ihan Yan po yung FB page ng ating pong himpilang, ang himpilang DXTC. Ang himpilang ito, ano? Malikot sa pandas Nakakung sa dama Salamat po sa mga nakatutok. Tayo po ay malakas na ngayon sa inyong mga pilitan, sa inyong mga pilitan ng inyong mga radyo. Unlike before, no? So, tayo po ay nakikita na ngayon sa malaking bahay, nakikita na napapakinggan, what I mean, napapakinggan sa malaking bahagi ng special geographic area. And then, ganun din sa bahagi ng Maguindanao del Sur, Maguindanao del Norte, ayan. Oo. Sa pamamagitan po ng inyong mga radio stations. Bago adala pa Hinggan. Ayan. Tumawag po ang ating naaabutan. Unin ang suwago Padumbas Lakas, ano? Puno ka pamilya Alhamdulillah for that dahil yung mga taga-subaybay natin na nakikinig sa radyo ay naaabot na natin sa mga nakakulukan, sa mga remote area, naaabot na po ng ating meeting. Alhamdulillah for that. And of course, speaking of nationwide, tayo ay naaabot na rin. Of course, tayo po ay nationwide na napapanood. And worldwide. Hindi lang dito sa Philippines. Buong mundo tayo napapanood. Ayan, what I mean, buksan lang ang inyong Facebook page. Ganggulan no ingta Mga lahat po na gusto manood. Sa mapa Buksan lang ang FB page po ng ating radyo natin FM.cbxtc 95.9 Kirin sukaliling kay Ingudong mga islan Duwan mga Nadakin sa bandala Dumada Ila Ulula
pandu lamang pengguna. Ayan po, medyo traffic po mga kaibigan dito po sa lungsod ng Cotabato. Dahil nga po sa MILF Assembly. Dito po ginanap sa may Cotabato State University. So kanina siguro muntik na ako mag-iisang oras dito sa lungsod ng Cotabato going here in our studio. Dito sa ating himpilan, ano. So muntik na talagang umabot ng 1 hour. Gawa nga po ng assembly ng MILF or Moro Islamic Liberation Front Provincial Assembly po na dito po ginanap yan sa may lungsod ng Cotabato, particularly dyan po sa may CSU po or Cotabato State University mga kaibigan, yung dating Polytechnic College. Dyan po sa may Sinswat Avenue. Umanamaga na mapitan, tatapan dun makakal. Palan-pala na makakanalikod sa Pangasinan, akang sada mapapawa. Oras natin ay 20 minuto makalipas ang alas 11 po ng magandang umaga. Tayo po muna ay makikinig ng pagbabasa ng Holy Quran. Para po sa kahit na tayo ay medyo naalinsanganan kanina, no? Maalinsangan kasi sa labas gawa nung masikip po ang dali ng trapiko at kahit pa paano maibsan po ano yun. Para po lagi natin mapairal yung tinatawag na pagsasabar po mga kaibigan. Yan. Ang patience natin, lagi natin yan pairalin, ano, sa ating sarili. Kanina ho ay kala ko malilate na ako, hindi na ako makakaprogram ng saktong oras. Alhamdulillah dahil nakalusot pa rin tayo, ano ho. Alright, as what I have mentioned a while ago, magpaparead muna tayo ng Holy Quran. Narito po muna ang isa sa mga request, no other than an international Qari Numan Pimbaya-Baya. Bismillahirrahmanirrahim. Innama mathalul hayatid dunya kama'in anzalnahu minas sama' kama'in anzalnahu minas sama'i fakhtalata bihi nabatul ard فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا
الأرض زخرفها حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. 「
والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون صدق الله العظيم Pulauan ko tigil ka din, pulauan ko sabal ka din. Sa ayan ka pamikir, suka pasan nukang ihan. Umanamaga na mapita, datapan din ma. Kung sana paapit matan, dala paapit matan, karuguding gan, uditano mamagay.
kapan magayun dumadago. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Namba itadumantano makalilitad kanumada. Inawgin saya kung sayan na init ang nasa pala sa bakula ula mapiya inipandu ula ayata pa manggulan sukin ang gigi nawa ita ginawa ka kami sa mamiki ginawa ka kami sa mamiki. Bulawang ko tigil ka din, bulawang ko sabal ka din, sa ayan ka pamikir, suka pasan nukang ihan. Umanamaga na mapitan, tatapan din makatan, palan-palan na makakanalikod sa Pangasinan, akang kung sada mapawan. Okay, oras po natin ay 4 minuto makalipas ang alas 11 ng magandang umaga. Ito pa rin po ang programang Tulada na Bayanan. Dito lamang sa impilan ng DXTC 95.9. Radyo natin FM Cotabato City, the home of the Bangsamoro Broadcasters. Marami pong salamat sa mga nakatutok, opo, sa mga nagbibigay po ng feedback hinggil po sa boses natin, ano? So, humihingi po kami ng pasensya na medyo mahina yung boses natin kanina. Gawa po ng may inayos tayo na konti dito. Mga technical error po na konti. So, sa ngayon po ay medyo okay na. Okay na ba? Ayan, alhamdulillah at tayo ay nagkakarinigan na, no? Oo, pasensya na po. Tayo po ay humihingi ng pasensya po sa lahat po ng mga nakikinig sa kanilang mga radyo at nanonood sa live streaming po ng ating FB page. Ayan po, ilang araw na lamang at Ramadan na. Kailan ba ang Ramadan? Oo, mamaya sa ating question ay tawag nito,
ay ok na raw, sabi ni Ma'am Noraida. Ayan, nag-text agad. Thank you so much sa feedback, Ma'am Noraida. Balasan ka nun ng Allah subhanahu wa ta'ala. Thank you so much sa Udasan family na nakikinig dyan po sa may Bagwa Uno, Lugay-Lugay. Dito po sa lungsod ng Cotabato. Maraming pong salamat. Sabab sa ilimuwak Ayan po. And gaya po ng nabanggit natin kanina, no? So, ang ating pong question and answer portion sa programang ito ay may kaugnayan po sa may papalapit na Ramadan. Ayan. So, but before that, alam natin na yung iba ready na. Yung iba ay hindi pa ready, ano? Sabi nga nila, kailangan bago ang Ramadan, first day of Ramadan, kailangan natin liwanagin ang ating mga puso. Yung bang humingi tayo ng kapatawaran, hindi lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala, of course, kundi sa ating kapwa. Ayan. Sa inyong mga mahal na mga magulang, mahal na nanay at tatay, pwede kayong humingi. Kasi yan ang lagi nating nasasaktan, 'di ba? So, hindi lang ang pananakit ay hindi lang sa may mga ginagawa tayo na hindi lang sa pagsagot sa ating mga magulang, talagang masakit 'yon, pero pag meron tayong mga ginagawa na hindi po sang-ayon ng ating mga magulang, ay pwede rin sabihin nyo na uri rin ang pananakit sa damdamin ng ating mga magulang. Kung kaya't bago magsimula ang Ramadan, ay ugaliin po natin humingi ng paumanhin, ng patawad, kita no sa ampo na, sa kanong mga lukas tano, labi-labi din so ina tano, nagluwal po sa atin dito sa mundong ibabaw. Ayan po. And of course, aside from our parents, humingi rin tayo ng kapatawaran sa ating mga sa ating mga kapatid. Ayan. Sa ating mga kasamahan sa bahay, maging ito ay mas bata sa atin. Hindi ibig sabihin na porket mas bata sa atin ay hindi na tayo hihingi ng kapatawaran. Hindi kaya ay paumanhin rather. Ayan. Waliin po natin laging magsabi ng paumanhin po ina, ampo na kun kabu ina, ampo na kun kabu ama, ampo na kun kabu kaka, or ampo na kun kabu ali, o di kaya ampo na kun kabu pakat. Para po laging malinaw yan at maging maganda po ang tulog natin, ano? Sa buong magdamag na tulog tayo. Hindi natin alam kung makakagising pa ba tayo, 'di ba? So, ugaliin po natin yan lagi, alhamdulillah. Ayan. Hindi po dumarating ang Ramadan para baguhin lamang ang ating schedule. Yung iba, iniisip na lamang na paparating na Ramadan, mababago na naman ang schedule nito, ang mga routine ko sa buhay. Within 1 month, mababago na naman. So, alalahanin natin na ang Ramadan ay hindi lamang dumarating para baguhin ang ating mga schedules. Dumarating ito upang ituwid din muli ang ating mga puso. Ayan. Muli tayong magmuni-muni, no? Taon-taon po mga kaibigan ay dumarating po of course ang buwan ng Ramadan bilang paalaala na ang buhay ay hindi basta nagkataon lamang, na hindi tayo nilikha para lang mabuhay. Hindi tayo nilikha para lang kumain at hindi tayo nilikha para lang magpalipas ng oras dito sa mundong ibabaw. Na ang ating mga kaluluwa ay hindi dinisenyo upang mamuhay ng hiwalay sa kanilang manlilikha. Ngunit marami pong tao ang pumapasok sa Ramadan na abala po, distracted at hindi handa ang kanilang spiritual. So, umaasa po sila na ang mismong buwan ng Ramadan ang gagawa po ng pagbabagong hindi pa nasisimulan ng kanilang mga puso. Ayan. So, ang tunay po na paghahanda mga kaibigan, so ito ay bahagi na ng tips ng ating programang Tuladan Abayanan. Ang tunay na paghahanda para po sa Ramadan ay nagsisimula bago pa man ang unang pag-aayuno. So, ibig sabihin, wag po tayo mag-start agad mag-start sa first day of Ramadan, first day of fasting. Kundi simulan natin ito a week before, a month before, ihanda na natin, or a day before. Ayan. So, ito ay
Nagsisimula ito sa pag-aalala kung bakit tayo umiiral. Bakit tayo nandito sa mundo? Sino ang ating pinaglilingkuran at paano natin dapat tingnan ang mga taong nasa paligid natin? Ayan. So, and then, pag-alala kung bakit tayo nilikha. Sa puso ng espiritual na paghahanda ay ang malinaw na pag-uunawa sa ating layunin. So unawain natin, ano ba ang layunin nun? Kung wala ito, nagiging routine lamang ang Ramadan sa halip na maging magbabago o pagbabago. Ayan. So, ipinapaalala sa atin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na nilikha ito upang siya ay makilala, sambahin at mamuhay ayon sa kanyang gabay. Kapag ang layuning ito ay napapabayaan, so ibig sabihin nagiging maingay at mabigat ang buhay. Ibinabalik ng Ramadan ang focus. Ayan. Inaalis ang labis at inilalagay muli ang puso sa harap ng lumikha, ang Allah Subhanahu wa Ta'ala. So ang espiritual na paghahanda ay nangangalugang pagtatanong ng tapat sa sarili. So bakit ko sinasamba si Allah? Ano bang ibig sabihin ng pagsunod sa aking buhay? Ano ang hinahabol ko na hindi ko madadala sa kabilang buhay? So kapag nilinaw ang ating layunin, kapag nilinaw natin yan sa ating sarili, ang pag-aayuno ay hindi na lamang gutom. Ayan. Kundi ito ay nagiging devotion. So, ibig sabihin, pag malinaw sa ating sarili na ang layunin ng Ramadan, kung bakit natin ginagawa ang fasting, kung hinto ka pabuwasa at so hindi lamang magiging routine ang tingin, pananaw natin dito, hindi lamang pagiging gutom. Mantakin mo, hindi ka kakain mula after ng tawag dito Fajr, mula Fajr rather, before the Fajr. Yan, mantakin mo, hindi ka kakain yan hanggang sa Maghrib, sa oras ng iftar. Tingnan mo gaano natin na iniiwasan yung pagkain na gustong-gusto natin pag hindi Ramadan, pag hindi araw ng fasting. So, ibig sabihin yan, hindi lamang gutom pag nilinaw natin ang layunin ng Ramadan, hindi lamang gutom ang ating makuha. Kundi kaya'y maaaral, kundi mapapractice sa ating sarili, kundi ito ay isang devotion. Ang pusong malambot, mga kaibigan, ay mas bukas sa patutubay, mas present po sa pagsamba at mas naaapektuhan ng mga paalaala. So, ibig sabihin, pag open po ang puso natin, pag malambot po ang puso natin, ay mas open ito, mas ready ito, at mas present sa mga pagsamba. Mas represent po at mas naapektuhan ng mga paalala. Yung mga reminders, mas naapektuhan siya kung malambot po ang ating puso. Pero pag ito ay matigas, naku, kahit anong klase ng mga reminders ang ating nai-encounter sa ating pang-araw-araw na buhay, ay hindi po talaga tumatalab yun. So isa rin po mga kaibigan sa pinakadakilang aral ng Ramadan ay kung paano natin tinitingnan ang mga tao. Ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay hindi po isinugo ng walang pakialam sa sangkatauhan. Siya po ay isinugo na may awa, malasakit at malalim na pagmamahal sa paggabay ng sangkatauhan. Nalulungkot po siya kapag sila ay tumatalikod, hindi dahil tinatanggihan ang kanyang sarili, kundi dahil nasa panganib ang kanilang mga kaluluwa. So, alam natin yan, ang Allah na ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay mas hinangaan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa kanyang ugali, pag-uugali, kaysa sa kanyang ibada o pagsamba. Alright, it's 52 minutes makalipas ang alas 11 ng magandang umaga. Naku, ang oras na talaga naman ay lagi po tayong naghahabol ng oras. So, sana po ay paghandaan natin itong Ramadan ng may mabuting puso, open-minded. Opo, malambot ang puso natin.
yung laging satisfied kung anumang meron tayo, ano? Oo, kasi po ang Ramadan ay baraka po yan. Yung mga hindi nakakapag-iftar ng maayos, nakakapagsahur ng maayos, ay tayo po ay kadalasan, tayo ay nagtataka sa tuwing araw ng Ramadan, sa tuwing month ng Ramadan dahil ang ating mga problema sa hapagkainan ay bigla pong nasusolve yan. Diba? Tatapanan Ganun po katindi. Oo, kabaraka. Ito pong Holy Month of Ramadan. kung sana mapawa. Alright, naku, 7 minuto na lamang ano, bago sumapit ang alas 12. So, ibig sabihin yan, dadako na ho tayo sa porsyong question and answer. So, sabi ni Ma'am Noraida, sabi niya, bago tayo sa question, ako Ma'am Nor, ilang araw ay humingi na raw siya ng, sa 3 niyang kapatid. Ganun din sa kanya, no? Ganun din sa kanyang mga babo, sa mga tiyahin at mga tito. Yan, mga tiyuhin or bapa. So, humingi na raw siya ng paumanhin, ng ampon. Alhamdulillah. So tayo man ang inyong lingkod. Kung may mga nasasaktan man tayo, kung may nasaktan tayo sa hindi kaaya-aya sa kanilang mga pandinig, ano, yung mga sinasabi natin, so tayo po ay humihingi ng paumanhin. Humihingi po tayo ng patawad. Humihingi po tayo ng ampon sa ating mga listeners, sa ating mga viewers. Ayan. Dahil next Saturday, inshallah ta'ala, sa next episode ng ating program, ay Ramadan na. Gutuman na. Ayan, ang mahalaga. Pero nakapagtataka kasi pag Ramadan, yung hindi natin kaya, kinakaya natin. Isa yun sa mga hikma, na natutunan natin sa Ramadan, ay yung mga hindi natin kayang trabaho, ay kinakaya natin. Kahit walang laman ang tiyan natin, wala tayong nararamdaman na gutom. Siguro pag hindi Ramadan, pag hindi tayo nag-fasting, pag hindi tayo nakain ng breakfast, pag hindi tayo nakain ng tananghalian, naku, ewan ko lang kung paano mangyayari sa ating buong katawan. Ewan ko lang talaga. Alright. Dadako na ho tayo sa ating question. Ang unang question natin. Ready na ba ang lahat? Mga ulamang Bagit sang sunada sa bendalan suka kalimo kapan magayun dumadaku la ilaha illallah Muhammad Rasulullah namba itadmantano makalilitan kanumadaku. Okay, ang unang question natin mga kaibigan ay ganito. Okay, sa mga hindi nakakuha ng hotline number ng Tularan na Bayanan, 0912-684-0978. Again, 0912-684-0978. So, ang unang question natin ay ganito. Okay, ang moon sighting ayon sa Darul Ifta ay this coming Tuesday. So, ibig sabihin that will be on Feb 17, 2026. Ha? February 17, 2026 ang moon sighting. So, sa moon sighting na yan, pag makita ang buwan, so kailan ang official na magsisimula ang Ramadan. Okay, complete date. Opo, pwede rin sa Gregorian. Sa Gregorian calendar ang tanong natin. Kailan po, pag makita po ang buwan sa 17. So, kailan po ang official? So, parang bonus question na rin ito para po sa inyo. Kailan po ang official na pagsisimula ng Ramadan or fasting? Kailan ang first day ng fasting? Pag ang buwan ay nakita on Tuesday. Bulawang ko tigil ka din, bulawang ko sabal ka din, sa ayan ka pamikir, suka pasang nukang ihan. Umanamaga na mapitan, tatapan din makakal,
Pala na makakanalikot. Yan, thank you so much, Ma'am Sadia Adam Kanaka, na lagi pong nakatutok. Yes, 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 exactly, sabi niya. Exactly raw. Thank you so much. Nako, sino bang mas nauna dito sa dalawa? Si Ma'am Sads ba or si Ma'am Umu Utaymin? Either of the two. Kung sino ang nakakuha ng exact answer. Either sa dalawa ito. Sa dalawang ito for a while. Dagkis gusulan ko anong bala-bala adala pa Dapat makikinig ka nung kanunin na Ayan po, ang unang nakakuha ay si Ma'am Sadia Adam Kanakan. So, congratulations. Opo. Tama rin yung kay Ma'am Ayan, tama rin yung kay Ma'am na tawag nito, kay Ma'am Umu Uthaymen, pero mas nauna po si Ma'am Sads, si Ma'am Saadia. And kay Sir Ahmad Enoch ay sa Feb 19. Yung Feb 19 na yan, pag hindi po nakita yung buwan sa 17, so ibig sabihin, automatically, ang Ramadan, ang first day of Ramadan ay magpo-fall sa February 19. Pero pag nakita, ang tanong natin Sir Ahmad Enoch, pag nakita ang buwan sa 17 during moon sighting, ibig sabihin pagdating ng Wednesday or 18 ay magsisimula na agad ang unang araw ng pag-aayuno. Nung pamakamela yung ulan-ulan sa kanugay na salasa, so ibig sabihin na gay na arba na automatic magsimula atau kalumudsutan o puasa. So sa text line naman, congratulations to Ma'am Noraida Odasan. Yan, lagi pong nauna, no? Oo, tawag nito. Hindi, sorry. Sa Gregorian calendar po tayo. Sa Gregorian calendar po. Tama po yung 18 mo, but sa Gregorian po natin. Hindi po sa may, hindi po sa may sawag nito, sa may Hijri calendar. Kasi pag Hijri calendar, ang tamang sagot ay Ramadan first. Siyempre, the first day of fasting, magpo-fall yan siya sa may Ramadan. Unang araw ng Ramadan. Ibig sabihin, Ramadan 1. First day of Ramadan. So, sa Hijri calendar pa, ay unang araw ng Ramadan. Ramadan 1, 1447. So, sa Hijri, Ma'am Noraida ay 18 po sa February 18. For 2026. So, yung sa inyo po, ang nasulat nyo is 18 Saban, 1447. So, siguro, nagkamali siguro ito ng paglagay ng month, Instead of February, nalagay na Saban. So, better luck next question. Ayan. Let's proceed to another question. So, ito yung another question. Pagbigyan natin ang iba na hindi po nakasagot. Okay, sino ba ang Bangsamoro Mufti ng BARMM? Kailangan kumpleto ang pangalan. Sino ba ang Mufti ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao? Sa balkadan, sa ayan ka pamikir, sukapasan, nukanggihan. Alright, ang Bangsamoro Mufti ng BARMM ay si blank. Dahil wala na tayong oras, so kailangan ninyong sagutin para tayo ay makapagpaalam na sa programang Tuladan a Bayanan. Tupang ka nakasagot. Si Ma'am
Noraida Odasan, tupamba. Kanakwanan ka so 50 pesos load. Siya sa comment, siya sa text line. Siya naman sa comment section. Wala pa nakakuha ng saktong sagot. So meron na po sa may text line si Ma'am Noraida Odasan. Tupang kanakwanin. Okay, alhamdulillah and mubarak. Sa may comment section naman, tignan natin kung sino ba ang nauna. Puno ka pamili unte di saligan kano dalam paaping batan. Dalam paaping batan kano guding dun uditano mamagay. Ayan. Same po ng first name. Yung first name ng ating Bangsamoro Mufti ay same po sa name ni Chief Minister ng BARMM. So, ibig sabihin, pareho sila ng first name. Pero yung apelyido, hindi ho. Alright. Okay, same sila ng apelyido. Ay, rather, ng first name. Sasabihin ko na, parehong Abdul Rauf. Parehong Abdul Rauf ang name po ng ating ng Chief Minister at saka ang Bangsamoro Mufti natin. Okay, wala na ba? Serious na? Sa ating mga text, sa ating mga viewers, nakita ng kanilang sa ating FB page o live streaming ng ating FB page, ang radyo natin FMDXCC 95.9. La ilaha illallah Muhammad Rasul. Ayan po, wala pong nakakuha. So, i-reveal na po natin. Nakakuha lamang po mga kaibigan ay si Ma'am Noraida Odasa. Ay, wala na tayong oras. Tayo po ay... so, the correct answer is... Bangsamoro Mufti Abdul Rauf A. Gyalani. Abdul Rauf A. Gyalani. Iba Abdul Rauf makakuha. Yun po ang ating Chief Minister. Chief Minister po ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Sabab sa ilim huwag kamarasayan. Ayan, bago tayo mamamaalam, ay nais ko po munang bigyang daan ang ating pagpapasalamat sa ilan sa ating mga barangay captains dyan po sa may Pahamudin area. Okay, unang-una po sa ating ABC President, ang siya pong kasalukuyang barangay chairman ng Dato Binasing Pahamudin SGA BARM. None other than ABC President. Siya rin po ang ABC President or Association of Barangay Captains President po dyan po sa may Pahamudin Municipality. None other than Honorable Barangay Chairman Johan P. Sinarimbo. Ayan, thank you so much sa inyo pong napakatawag ito na pagtanggap, mabuting pagtanggap po sa staff po ng DXTC 95.9 na radyo natin FM Cotabato City. Mag-sponsor po sa ating Ramadan greetings. Ayan, sa ating Ramadan programs ng himpilang ito sa pamamagitan po ng Ramadan greetings. Ayan, so abangan po natin ang mga Ramadan greetings ng ilan sa mga ating mga barangay captains dyan po sa may Pahamudin area. And of course, to the barangay chairman of Buricane Pahamudin SGA BARM, none other than Honorable Barangay Chairman Badrudin Sampilio Awil. Thank you so much. And of course, to the Barangay Chairman of Balakayon Pahamudin SGA, none other than Barangay Chairman Bohari A. Bansil. Ayan. And of course, sa coming pa na mga barangay chairman na mag-sponsor din sa ating mga programa pang Ramadan sa impilang ito ng DXCC 95.9 radyo natin FM Cotabato City. Ang barangay chairman po, naku, malayong lugar to ng Labangan, Zamboanga del Sur, particular dyan po sa may barangay Upper Campo Islam, none other than Honorable Barangay Chairman
Kaharudin Jaman Maulana. Ayan, thank you so much. Walasan ka no Allah subhanahu wa ta'ala kano unto ba ina Tsako sa kono kano mga proposal tano Ramadan greetings. Adambon kaugnayan din sa mga Ramadan na program natin. Malaking bagay at malaking tulong po sa programa ng himpilang ito para po ngayong buwan ng Ramadan. Alhamdulillah, alhamdulillah, balasan karon ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang Allah subhanahu wa ta'ala na lamang ang bahala po sa inyo. Alright, tayo po ay mamamaalam na sa programa nga ito, ang Tuladan na Bayanan. Ito lamang sa impilan ng DXTC 95.9 Radyo natin FM Cotabato City, the home of the Bangsamoro Broadcasters. So, abangan at tabayanan niyo po ang Rangkada Balita mamaya, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon, Saturday edition. Kasama po ang aking partner, none other than Radyo natin, Annaliza Abad. Hanggang sa muli, insyaAllah ta'ala, again, advance Ramadan Mubarak to all Muslim. Ayan, lalong-lalo na dito po sa Bangsamoro. Ayan, sa panguna po ng aming station manager, ng aming pong program director, ng aming pong marketing head, sa ngalan po ng aming mga kasama, sa impilang ito ng DXTC, 95.9 Radyo natin FM Cotabato City. At sa ngalan po ng ating mga media technician, ako po si Radyo natin Oronisa Mintel Kusay, ng inyong pong kakasakawang-kawangan, na nag-iwan po sa inyo ng kasabihang, huwag pong sayangin ang oras dahil sa bawat patak ng segundo, katumbas nito ay ginto. Wassalama wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ikaw ginawa ko, ginawa ka, umaras ka na rasaya ko. Sabab sa ilim mo wag ka marasayan, na initanda sa pala. Sabab ula-ula